ang ating mensahe sa umagang ito po. God is my helper. So, ngayon po, Greenville Church, dito po sa atin, humaharap po tayo sa isa pong pagsisikap natin ngayon. Ang tanging malalapitan natin ay ang Panginoong Diyos. Kaya unawain natin na ang Diyos ang tanging tutulong sa atin sa mga suliranin sa Greenville Church of Christ sa mga inaharap natin ngayon. So, sa pagtulong ng Panginoong Diyos, kailangan din natin lahat tayo magtulong-tulong. Hindi pwedeng umasa lang tayo sa Panginoong Diyos. Kailangan kumilos tayo. Kailangan po bawat isa sa atin nagkakaisa, nagmamahalan at may puso na talagang gustong hayaan ang Panginoon na tulungan tayo. So sa umaga ito po, God is my helper. God is the helper of Greenville Church of Christ. Ngayon po, ang Diyos ba ang tumutulong sa inyo talaga? Amen po tayo lahat dyan. So dito po, sabi sa atin, when we have a relationship with God and obey Him, we can be sure God, our Father, will be there for us. Ito po talagang dapat yung katiyakan ng pananampalataya natin eh. Na yung tayo naging Kristiyano, nabautisman tayo, nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. So yung relasyon natin, ito yung para bang sinasabi natin, till death do us part. Hindi po pwede tayong maghiwalay sa Panginoon Diyos, tanging kamatayan lamang. At alam natin, ang Panginoon Diyos ay nandun sa tabi natin lagi. So ilan na bang pagsubok ang dumating sa buhay ninyo? Ilan na ba ang mga bagay na kayo ay nalungkot at umiyak? Ilan na ba yung panahon na kayo ay nag-alala? Pero andun, ang Panginoon Diyos kailanman hindi tayo iniwan at alam mo na siya ang tutulong sa iyo. Katulad ng sinabi sa Mateo chapter 7 verse 9 to 11. Or what man is there among you who, sabi niya, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, being evil, sabi niya, kayo huwag nang masama. Sabi niya, know how to give good gift to your children. Sabi niya, tignan yung sinabi ng Panginoon, kayo na masasama. Alam niyo paano magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak. Sabi niya, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? So, napakahalaga ng panalangin po mga kapatid na kailangan natin lahat ngayon. At sa panalangin natin, kailangan mayroon tayong pagkilos. May pagbibigay po tayo. Hindi lang po tayo pwede manalangin na manalangin. Katulad po nung sinabi dito po, God will help us. Dahil pangako ng Diyos eh. Kailanman ang pangako ng Diyos, hindi napapako. Although, matagal, minsan binibigay, minsan matagal tayo naghihintay, pero hindi nawawala at hindi napapako ang kanyang pangako. Natutupad ang pangako ng Panginoon. Dito sa Greenville Church, nung tayo ay naghanap ng lugar, nakasumpo tayo doon, banda. Nagkataon, pinaalit na tayo, yung problema na doon, ginagawa natin, naghanap. At nakakita ulit tayo sa kabila. At nung sabi, ibibenda ng lechon, wala tayong pambili. Kaya meron na sana tayong bagong kapilya, kaso may mga problemang nangyari. At dito tayo nalipat ulit. At ngayon, umaharap na naman tayo. And I pray and I hope mismo sa sarili ko, I pray na may matumulong pa sa atin. Hindi lang tayo. God will help us for He keeps promises. God tutulong sa atin sapagkat ang Panginoong kailanman ay laging tapat sa pamamagitan ng kanyang pangalan. At dito makita natin sa umagang ito, pwede niyo bang sabihin, God is my helper? Pwede natin sabihin? Amen. Amen. Po. So, has the Lord helped us, brethren? Yes, so many times. Ilang beses na tayo tinulungan dito. Ilang beses na tayo dumubog, umahon, dumubog, umahon. Ang dami na natin. Namatayan tayo, pero nagkaroon kami bagong buhay. Lalanta ang bulaklak at muli itong naging sariwa. At Panginoon ay tumutulong sa atin. Ngayon, sa panibagong akbang natin sa Greenville Church of Christ. Will the Lord continue to help us? Tutulungan kaya tayo ng Panginoon? Of course, I believe that. Ako naniniwala doon. Kaya sabi niya sa Psalm 54:4, sabi niya, narito ang Diyos ay aking katulong. Ang Panginoon ay sa kanila na nagsisialay. Sabi doon, ng aking kaluluwa.
So malinaw na sinabi dito sa awit, sabi niya, ang Diyos ang aking kasama. Ang Diyos ang isang gagawin sa akin. Ang Diyos ang isang magbibigay sa akin ng buhay. Yung katulong na sinasabi, kaagapay na binabanggit. Kaya sa mga babasahin sa mga scripture ngayon, the Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? So, minsan, may worry tayo, pero hindi takot. Nag-worry tayo dahil bilang tao. Nag-isip tayo ng mga bakit, saan tayo gagawa ito? Saan tayo pupunta? Pero nakita natin, ang Panginoon ay kumikilos sa ating lahat. Kaya napakalaga, sabi ko nga sa inyo po, Diyos ang ating helper, but we need to help one another. Ang Panginoon ay kakampi ko sa gitna nila. Nagsisitulong sa akin. Kaya, nung ikita ko ang nasa ko sa kanila, na nangatanim sa akin. Tignan niyo po ang binabanggit sa awit, chapter 118, verse 7. Itinulak mo akong bigla upang ako'y mabuwal. Ngunit tulungan ako ng Panginoon. So sa bawat pagbuwal natin, nandoon ang Panginoon, sasaluhin tayo. Aagapay sa atin. Oo, nabubuwal tayong lahat. Istanbul tayo, nadadapa tayo, pero tayo ay bumabangon at binabangon tayo ng Diyos. Pinipilit tayong ibangon ng Diyos, kaya napakalaga, sabi ko nga, dapat hayaan mo ang Panginoon sa iyong buhay. If we will not allow the Lord to control our life, hindi ka makabangon kapag buwan natin. Kaya sabi niya, after this thing, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, do not be afraid. Merong pananaw na nakita si Abraham. Huwag kang matakot. Ito rin yung sinabi ko sa sarili ko. Huwag kang matakot, Dani. Dahil ang Panginoon, hindi kayo pababayaan. Dahil pababayaan ng Panginoon sa Trinity Church of Christ. I am your shield, your exceedingly great word. Ganun sinabi. Your exceedingly great word. Ano nyo po ba exceedingly? Sobra-sobra. Nandoon. Kaya sabi ko, kailangan lang natin magkakapatid kumilos. Kailangan po natin tayong lahat ay magsama-sama, lumakad, umakbang. Sabi niya rito sa Isaiah 41:10, sabi niya, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mga lupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Ang ganda ng sinabi niya rito nung binabasa ko nga isang araw, at kagabi binasa ko ulit, sabi ko, huwag kang maglupaypay. Ano niyo po yung panghinaan ng loob? Kasi kung minsan, di ba, may mga pinabuhay natin na parang hinang-hina ka na, bakit ganito ang problema, bakit ganito nangyayari sa buhay natin. Pero ang linaw na sinasabi ng Panginoon, the Lord want all of us today, this morning, na itaas tayo, manglupaypay. Yung nasabi ko kay Joe Ward, na kung saan yung anak niya si Aika, operahan. Sabi ko, bro, huwag kang manghina. Ang Panginoon nandiyan. Sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo. Aking tutulungan ka. Oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Pansinin niyo po, kanang kamay. Ang kanang kamay na simbolo ito ng lakas, power. Yun po ang simbolo ng Panginoon Diyos na buong lakas, buong power ko, ibibigay ko sa iyo. Sabi ng Panginoon, ngunit, huwag ka matakot. Sabi ni God. Dapat, huwag ka matakot. Sumunod kay God. Huwag ka matakot. Sabi nga ng isang bata, naiiya po ako eh. Sabi niya, dapat yung tinuturo ako, sabi ko, ba't di ka magbukat ng kasalanan mo, magbabautiz mo ka. Sabi niya, naiiya daw siya. Bakit? Sabi ko, huwag ka matakot. Sabi niya, andiyan yan ang Panginoon. For the Lord God will help you. Tanggalin me. You. Sarili natin, me. Therefore, I will not be disgraced. Therefore, I have set my face like a flint, and I know that I will not be ashamed. Hindi ako maiiyak. Sabi niya, He is near who justifies me. Malapit talaga ang Panginoon, siya naghugat ng aking kasalanan. Who will contend with me? Let us stand together. Mga kapatid, Greenville Church of Christ, let us stand together. Sino kaaway natin? Hey, hayaan mo lumapit sila sa atin. Verse 9, surely the Lord God will help me. Who is He who will condemn me? Indeed,
They will all grow old like a garment. The moth will eat them up. Tignan niyo po, sino ang mahadlang sa atin? Sino ang magpapahina sa iyo kung kakampi mo si God? Isaiah chapter 50, verse 7 to 9. At dito sa panibagong tanong, bakit ba ako tutulungan ni Diyos? Why will God help us? Because He's an amazing God. Do you believe that? God is an amazing God. Dakila ang Panginoon. Kamangha-mangha ang Panginoon Diyos. Kaya sabi niya, many, O Lord, my God, are your wonderful works which you have done. Sabi ng isang bata, Brother Danny, meron akong classmate, hindi naniniwala na may Diyos. Ang sabi ko sa kanya, sabihin mo ito ha, umarap ka sa salamin. Sabi sa classmate mo, tingnan mo ang mukha mo. Tapos basahin yung science book ninyo, yung ating system sa katawan, pakita mo sa kanya. Tingnan mo, sino may gawa niya kung walang Diyos. Sabi ko sa kanya. And your thoughts toward us cannot be recounted to you in order. If I will declare and speak of them, they are more than can be numbered. Napakarami. Sabi sa Psalms chapter 40 verse 5, kung bibilangin mo yung book mo, di mo bibilang yan. Napakarami. Ilan ng blessing na tinanggap mo mula nung ikaw pinanganak sa mundong ito? Mabibilang mo pa ba? You cannot count on it. No, sobrang pagpapala na binibigay sa Panginoon. O Lord, you are my God. I will exhort you. If the Lord is your God, then dapat itaas natin ang Panginoon. I will exhort you, I will praise your name. But the problem today, marami nakiklaim, Diyos ko. Pero hindi naman nila tinataas ang Diyos. Hindi pinupuri ang Panginoon. Sabi niya, for you have done wonderful things. Your counsels of God are faithfulness and truth. Isaiah 25 verse 1. Come and see the works of God. He's awesome in His doing toward the sons of men. Let them praise your great and awesome name is holy. Are you happy to have this God as your helper? Masaya ba kayo mga kapatid? Teka, parang nilulupot ang mga mukha nyo. Parang hindi kumain Ano po? Masaya ba kayo? May nasarapan ko, masaya kayo? Oh, masaya, di ba? Yung mga nasa likod, masaya ba kayo? Amen. Ano po? Yan, yung mga ngiting hindi ngiting aso. Talagang ngiting tao. Dapat tayo, masaya tayo. Yun. Para nakita ng Panginoon. God is an awesome God. He helped us always. Sabi doon. Pangalawa, because He's faithful to His name. Ayun. Tingnan niyo po. See? Hindi ka talaga iiwan ni God, kahit kailan. Ano man na naging problema mo. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, maganda po kung nais mong tulungan ka ni God, let your conduct be without covetousness. Anong ibig sabihin nun? Dapat ang inyong mga pamumuhay, pag-uugali ay walang halong kasakiman. So, dapat hindi isakim. No, katulad po ng ating po hinaharap ngayon, dapat tulong-tulong po tayo, huwag tayong maging sakim. Sama-sama tayong umarap ng ating pong suliranin na hindi naman talaga suliranin. Ano po? Maaaring pagsubok sa atin. Sinusubok tayo ng demonyo, pero hindi pababayaan ng Panginoon tayo bumagsak. Sasamahan tayo ni God. Kaya sabi niya, be content with such things as you have. For He Himself, sabi niya, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. At sinabi niya ito ng tahasan. The Lord is my helper, I will not fear what can man do to me. Sabi doon, si David ang sabi ko niyan. Sinabi rin po sa atin niya ng Panginoong Yesus. So, titignan natin, if we are faithless, ang ganda po, kahit nawawalan ka na ng pananampalataya, tapat pa rin ng Diyos. At hindi mo pwedeng kailayan. You cannot deny it by yourself. He cannot deny Himself. Hindi rin pwedeng mag-deny ng Panginoon na hindi siya faithful sa iyo. Andiyan dyan ang Panginoon Diyos. Diba? E sabi nga niya, God is not a man that He should die. God never lie.
You're a son of man. Even si Kristo, hindi na pagsinungaling. Hindi nila kailangan magsisi. As he said, and what will he not do? Ano ang hindi niya pwedeng gawin? Or he has spoken, and he will not make it true. Numbers 23 verse 19. For I am the Lord, I do not change. Therefore you are not consumed, O sons of Jacob. Malakay chapter 3 verse 6. Kailanman, hindi nagbago ang Panginoon Diyos. Nagbabago ang klima natin. Next year, Lord willing, mag-uminit ng todo. But according to NASA, 3 degrees more. Maraming mahirapan sa init next year. But God never changed. At painit naman ng painit ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi nanlalamig ang Panginoon kailanman. Kaya kung titignan natin, in hope of eternal life is God. Hindi pwede magsinungaling. Nangako ito bago pa lang simula ng mundo. Nangako ito bago pa lang natin simula ng Twinville Church of Christ dito. Year 2007. Bago natin simulan ito, may pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iwan, pararamihin niya tayo. At palalakasin niya tayo sa pananampalataya. Ayan ang mga pangako ng Panginoon. Sabi niya that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation who have fled for refuge to lay hold of the rope set before us. Pag-asang inilagay sa harapan natin. Sabihin na natin, for what is some do not believe, pag iba ayaw manimpalataya, iba nila pa rin naniniwala. Ang bilit ba nila? Sabi doon, ay ang katapatan ng Panginoon ay mawawala. Kahit hindi ka manampalataya. Sige. Pero ang Diyos kailanman, hindi kanya iiwan. Nakita ng Panginoon na willing ang Panginoon na iligtas ka. Kung willing ang buhay mo, kung willing kang ibigay ang buhay mo, ang Panginoon Diyos, ibinigay niya na ang buhay niya sa iyo. Kaya kung titin natin, God is faithful by whom you were called into fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Hindi po, tapat ang Panginoon sa pagtawag sa atin. Kasama natin God. Sabi niya, the fellowship ng kanyang anak, ng ating Panginoon sa Kristo. At sabi doon, but the Lord is faithful who will establish you and guard you from the evil one. Ito po ang maganda eh. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Talagang pong alam ko po, patatatagin tayo ng Panginoon Diyos. Sabi ko nga, umaharap tayo ulit. Pero, andyan ang Panginoon Diyos. Because, anak niya kasi tayo. Yan ang pinangawakan ko eh. Anak niya tayo, hindi ko babayaan. Opo. Sabi ko nga kanina umaga, pagpunta namin sa lugar doon, mga bandang bago mag-eat, no? Pinuntahan namin. Yung atok sa bahay. Walang tao. May mama ang nagbabantay. Walang tao po dyan. Kinausap namin. Mahal po rin ta dyan. Sabi niya, ito po katabi, alis na rin. 15 lang yan. Sabi niya, at may alam din po ako dito ng upo. Sabi ko, sige, salamat po, tulungan mo kami. Sabi ko doon. So, puno. Di lang ibinigay-ligay ko. Hindi natin alam. Dahil nakita ko, anak na tayo ng Diyos. Sabi ko, nandun ang pag-asa. Kaya sabi niya, ngunit ngayon, o Panginoon, ikaw ay aming Ama. Kami ang malagkit na putik. At ikaw magpapalayot sa amin. At kaming nawa, lahat ay gawa ng iyong kamay. I am the Father, sabi ng Panginoon. Kami ang clay. We are the clay. In God, you are the Father. Mold us. Sabi doon, mold me. No, hayaan natin upit tayo ng Panginoon. Isaiah 64 verse 8. Let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father in heaven. Kaya kailangan na natin mga kapatid Twinville, ipakita natin ang liwanag. Liwanag na nagniningning, nagbibigay kapurihan sa Panginoon. Tinataas natin ang Panginoon Diyos sa buhay natin lahat. Kaya sabi niya rito, ang Espiritu rin ang magpapatotoo. Kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon na makipagtiis kayo sa kanila upang tayo ay dumuwalhati na mga kasama niya. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us. Anong bang klase ng pagmamahal ng Panginoon na pinigay sa atin? Sabi niya, behold, anong uri ng pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon? That we should be called children of God. Upang tawagin tayo, anak ko kayo. Anak tayo ng Diyos. Therefore, the world does not know us because it did not know Him.
Sabi doon, anong uri? But as many as receive Him, tinanggap natin si Kristo. Yung mga nabautismuhan na kayo. To them, He gave the right to become children of God. To those who believe in His name. Sabi dito, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters. Sabi ng Panginoong dakila. 2 Corinthians chapter 6, verse 18. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized, nabautismo kayo kay Kristo, ibinihis niyo na si Kristo. Alam niyo po ba, nung ibinihis niyo si Kristo, yun po yung palatandaan na anak na kayo. Anak na tayo nung tayo nabautismohan. At yung mga hindi pa nabautismohan, hindi pa natin makonsider na anak sila ng Panginoon. Oo, nilalang sila ng Diyos. Iba yung nilalang, iba po yung anak. Tinan niyo po, mismo ang anghel ng demonyo, nilalang din ng Diyos yan eh. O kaya mo tinatawag ng may mga Lucifer na yan, kanyang kampon, mga nilalang din sila ng Panginoon Diyos. Sabi doon. Kaya napakaganda na po, tinan niyo po yung ano sa atin ng Panginoon, yung parang yung bonding sa atin. Di ba kayo mga nanay, di ba pag nanganganak kayo, meron kayo tinatawag sinapupulan? Yung bang konektado yung pituka sa bata, di ba? Pag kumakain kayo, tama? Diba, yung diretso doon, kinakain ng bata. Ang tawag, embellic ang tawag doon? Inuunan. Oo, inuunan. Doon, tawag doon. Di, saan niyo po, ganun tayo kakonekto sa Panginoon Diyos. At kahit anong nilabas na tayo sa tubig, hindi pa rin niya tayo iniwan. Konektado tayong lalo. Yun po yung napakaganda eh. Ano po? Sabi doon. Kaya sabi niya, dahil ang Panginoon kailanman, ayaw niya ng kaguluhan sa pagsamba. Kaya tutulungan tayo ni God eh. Dahil dito, nagsasamba tayong lahat. Nakikinig po tayong lahat. Tama po ba? Nakikinig tayong lahat? Walang nagkikwentuhan? Walang lumahawak ng cellphone? Yan. Because He wants our undivided worship. Bakit? No one can serve two masters. Hindi ka pwede nagsa-cellphone at nag-worship. Hindi pwede nagkikwentuhan at nag-worship. Hindi pwede. Dapat po nakatuon tayo sa Panginoon Diyos. Kasi hindi ka pwede mag-serve sa Panginoon at sa cellphone mo na hawak. At kung inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito. Sabi niya, sa araw na ito, kung sino ang inyong paglilingkuran. Sino? If we want God to help us at this Twinville Church of Christ, paglingkuran natin ang Panginoon Diyos. Ano po? Tayo, buong sambahayan natin, sama-sama tayong magpuri, magsamba sa Panginoon sa ating buhay. Then Samuel spoke to all the house of Israel saying, if you return to the Lord with all your heart, kung babalik sa Panginoon ng buong puso, pansinin niyo po, alisin ninyo ang ibang bagay. Alisin ninyo ang mga walang kabulong Diyos ang magpuring God ninyo. And sabi niya, Astret from among you. And prepare your heart for the Lord. Ihanda ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon. Siya lamang ang paglingkuran ninyo at kayo ay ililigtas niya sa kamay ng mga Pilistino. Ngayon, wala nang Pilistino. Problema, worry, trials, suffering, yan ang mga Pilistino natin. At yan tayo ililigtas ng Panginoon Diyos. And Elijah came to all the people. Hanggang kailan kayo manghihina? Hanggang kailan kayo magkakaroon ng pag-doubt? Hanggang kailan kayo magkakaroon ng dalawang pag-iisip? Kung ang Panginoon, sabi niya, if the Lord is God, sundin niyo siya. Kung si Baal naman, sundin niyo siya. Sabi niya doon, but the people answered him not a word. Ngayon po, handa ba kayo paglingkuran ng Diyos ng buong buhay? Paglingkuran po natin siya. And the Lord will help us to find a new place. Bibigyan tayo ng panibagong lugar ng Diyos para pagsambahan. Hanggang sa tayo po, ang mga maliliit na bata rin, sinasabi ko lagi, ay magsitanda na at magkaroon na sila ng kanilang pamilya, mananatili ang iglesia ng Panginoong Hesus sa lugar na ito. Yan po ang pananampalataya natin lahat at tiwala natin sa Panginoon Diyos. Kaya huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Mga kapatid, huwag natin ibigin ang sanlibutan o yung mga nandito sa mundong ito.
Sapagkat kung patuloy tayo nito, mawawala ang pag-ibig ng Diyos. At kapag nawala ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka niya tutulungan kailanman. Kung nawala ang pag-ibig ng Diyos, kung tulad ng mga kapatid natin na inabaliwala ang pagsamba tuwing araw ng linggo, mahihirapan silang bumangon kapag sila'y nadapa. Pero andun ang pagmamahal ng Diyos. Naghihintay silang sumagsikap bumangon. At pag nagsisikap na silang bumangon, yung uunatin na sila ni God. Aahunin na sila ni God. If they will, kung sila lamang yung mga nagbawalang bahala sa ating paglinggo. Sasabihin nila sa Panginoon, Panginoon, iligtas mo ako. Andun kagad ang Panginoon, iilahin ka sa pagkalubog. Ngunit kung sila ay hindi tumatawag sa Panginoon, paano? Ipagdasal natin na ipagdasal. Ngunit kung sila ay hindi kumikilos, wala rin tayong magagawa. Ang tanging magpapakita natin, pagmamahal sa Panginoon Diyos. Dahil kailanman, kailangan natin ng tulong mula sa Panginoon Diyos. We all need God's help, mga kapatid. Tanging sa Diyos tayo hindi ng tulong. Unless the Lord has been my help, my soul would soon have settled in silence. Tignan niyo po. Then be not far from me, O Lord. For trouble is near. Sabi nga, ito ano niyo po, ito yung panalangin ko isang araw. Sabi ko, Lord, huwag kang lumayo sa amin. Dahil nandito lumalapit sa amin ang suliranin. Sabi ko, ikaw lang ang katulong. Wala na ibang tutulong sa amin. Makita mo kami magkakapatid sa tuwing bin na yung mga anak ay magmamahalan ng tunay. Tunay naman ang tuwing bin po. Ito po maganda dito po. Sa buong buhay ko, nasaksiyan ko po ang pagmamahalan natin lahat. Dito sa tuwing bin. Napakaganda po lahat. O, there is none to help. Walang ibang tutulong. Kundi ang Diyos talaga. But you, O Lord, do not depart from me. O my strength has hastened to help me. Sabi naman ni David. Sabi niya dito, but when he saw the multitude, he was moved with compassion. Kaya pag nakita ng Panginoon, alam niyo po, ang dami natin dito eh. Diba, pag nakita ng Panginoon, doon ang compassion ng Panginoon. Ayaw niyo tayo magkakalat eh. The Lord will not allow us to scatter. Hindi po, hayaan dito ng Panginoon, tayo po ay magkasama-sama pa rin. Ano po? Kaya sana po may mga nakakinig sa atin na may mga kakayahan tumulong. Pinansyal, kailangan natin. So when we boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? The Lord is on my side, I will not fear. What can man do to me? The Lord is for among those who help me. Therefore, I shall see my desire on those who hate me. Sabi doon, I look, but there's no one to help. I wonder that there was no one to uphold. Therefore, my own arm brought salvation for me. And my own beauty is sustaining me. Isaiah 63:5. Nakita po ni Isaiah ito. Parang walang tutulong sa kanya. Pero, tinan niyo po, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya po, sa ating panalangin mga kapatid, kailangan natin pag-building pa natin. God is our helper to move on, to push through, na magawa natin lahat ito. Sa mga nakakita, sana po we have a friend, a brother and sisters in the Church of Christ around the world to see this view, see this PowerPoint. If you really want to help us in Greenville, please share your blessing. We are in need for the building fund. We all do believe God is our helper and the Lord will help us. The Lord will help each one of us. And the Lord will help the Greenville Church of Christ. Brothers and sisters, dito po sa mga uligan natin, God is our helper. God is our helper. Do you believe that? Amen! Amen. Tayo po natin manalangin. Let's pray. O Lord God in heaven, Panginoon, salamat po. Truly God, you are our helper. You will help us, Lord God. You will not allow us, God, to scatter again. Lord, salamat po. Alam namin, ikaw ang lagi namin kaagapay, ikaw ang lagi namin katulong. Sa iyo, Panginoon Diyos, kami nagtitiwala. Sa iyo, Panginoon Diyos, kami kumakapit at aming dinadalangin, Panginoon, na gamitin mo po ang mga tao may kakayahan
mga kapatid namin sa ibang lugar, kapatid namin sa ibang bansa. Ipunin mo kanilang mga puso na kami matulungan sa lugar na ito. Upang Panginoon, manatili ang pagpupuri, pagbibigay ng karangalan mo sa lugar na ito, at makita ang ilaw sa lugar na ito. Upang maraming kaluluwa, habang kami ay maligtas, upang habang kami naghihintay sa balik-balik ng aming Panginoong Yesus. Hanggang sa dumating po ang mga susunod na mga henerasyon, alalaan mo po, hayaan mo po na manatili ang katawan ng iyong anak at aming Panginoong Yesus sa lugar na ito. Salamat po. Muli Ama, ito po ang aming pagpupuri at salamat sa pangalan ni Yesus. Amen.